ito rin yung tinatawag na rainbow stairs. And I believe, what I understand pala, yung mga colors na yan, ibig sabihin, pagdating sa Hindu, actually malayo yung pero pagdating doon sa mga yung mga picture mo kayo dito. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Madam. Ang isa sa pinag-iingat kami dito ay yung mga monkeys. Ayan na sila. Kasi, ito na pala sila. Ito na. Oo, yun. Ayan na sila. Mag-iingat tayo sa mga unggoy. Baka makalmot tayo niyan. Op, daddy. Maraming ano. Kasi syempre ang monkey daw yata kasi is represents wealth yata dito. Tama ba ako? Oo. Tapos yung dove represents love. Balik ka na, dito tayo. Try natin umakyat. Kasi aabot yata ng ilang steps yan. So we'll try to go to that area para makita natin kung ano meron doon. Pero pag hindi kinaya, baba na lang. Kaya at saka maraming ingat po tayo, maraming monkeys doon. Yung mga dadalaw dito, maraming monkeys. Nakakatuwa na tingnan yung mga kalapat. Okay, halika na, akit tayo. Ayan o, tingnan mo yung unggoy, nang-agaw ng lipstick, tapos iniinom niya. Lokong unggoy to ah. Abay, lokong unggoy ka ah. Dito tayo. Dito tayo. So, pag dumalaw kayo dito, mag-ingat lang kayo. Kasi ang dami talaga. Lalo pag may pagkain ka. Hindi sila nakaagaw ng hindi pagkain. Kaya akala nila pagkain. Kasi makulay. Aray! Ayan si Jan. Sir, tamahan ka sir. Baka anuhin ka naman. Baka anuhin ka niya. 1,500 steps yata. Kaya ko pa. Kaya ko pa ba? Kaya ko pa ba? Kaya pa yan. Hey. Alam mo na, ano ako sa unggoy eh. So, nagsawa ka na sa lipstick. Nang bato na. O, binato na niya yung lipstick niya. Takot ako. Ano? Okay na. Ang taas na natin, ang taas na namin. Oh, actually, ito na yung elevation. So, merong may dala ng pagkain. Ayun oh, inaagaw tuloy. Sinabi na kasing wag magdala ng pagkain eh. Hindi daw masarap, tinatapon niya. Ay, ang paho. Ang sarap. Ang sarap yung tinapay. Tinapon niya. Hindi niya tinapon. Binigyan niya yung anak niya. Kala ko ang bait naman. Kala ko tinatapon niya eh. Binibigyan niya yung baby. Ayan, kunin mo. Ayan. That's how you do it. Okay? Ang bait. Okay. Ang taas. Ang taas na natin. Ang taas pa. Malaki din tong statua na to. Wala pa tayo sa gitna niya. So parang level niya, sa pinakatuktok niya, yung level niya, yung exactly sa pinakatuktok nitong stairs na ito. So akit ako ah. O, halika na. O, ito may unggoy dito ah. Saan? Ito o. Ito lang, baka malaglag ako. Ito lang. Alright. Tapos na? Inabot niya na. Hanggang dyan lang sa may ganon, arko. Sa loob pa. Mayroon pa sa loob. Okay, game. Mabilisan natin. Picture ba? Video. Oh. So, kapag nasimula mo siyang umakyat, kung susundin mo yung tamang pag-akyat, talagang aabot ka dito.
Kasi wala kang way pa para bumalik. Kasi isa lang yung... So, isa yung paakyat, isa yung dun lang yung pababa. Oo. So, technically, if you are in this point, mga ilang palapag na lang, ayan na. So, talagang mapapaakyat at mapapaakyat ka talaga. Oo. So, ito po yung ating halos ka-level na ng nung Satwa yung area natin. But you know, gustong-gusto ko pa sanang umakyat sa loob at masukin yung sa area na yun. Kaya lang limited lang yung time. Kaya mas maganda if you wanted to visit like this, dapat DIY kayo. Meron kasi kaming tour. Kasi kung naka-tour ka, kami, we are on tour. Siyempre, laging may oras kami kung saan ang susunod. So initially, ganito lang muna ang kwento ko sa inyo. At next time, pag bumalik tayo, kasama yung ating mga kaibigan ang iba, saka yung ating pamilya, pasukin natin yung parang pinaka-cave kung saan merong temple. Yes. At this point, baba na muna tayo. Let's go. Let's go down. Let's go. Mukhang pahirap ka ng pagbaba. Ayan, bababa na po kami. Pero mas relax ang bumaba, Pero nakakatakot din. Ang liliit kasi ng steps. Pero good thing, no? Maganda yung pasok ng hangin. At saka ang gandahan, nakisama yung panahon kasi Hindi mainit. Pag yung mga pumupunta dito, nagre-reklamo sila sa init. Kaya Ngayon, makulim. makulimlim ang panahon at di humuhuni ang ibon. Hindi kumantak ka pala. Iniingal ka. Ang ibon, eh. Maraming unggoy dito, kaya mag-ingat kayo sa pagdala ng pagkain. Basta nakita nila, feeling nila pwedeng Saka kainin. colorful pala kahit lipstick eh. Kukunin nila sa inyo yan. Siguro naging-lipstick yung babae kanina. Siguro. Though somehow it's fulfilling, no? O kaya akyatin actually. Hindi, I mean, the experience is good. Konti na lang. Yung iba ayaw pumunta kasi parang mainit, pero the experience is kakaibang experience. Meron kami nandito mga team ng Samar. Hello, paako. Ayan. Love you, sir. Ay, love you too, ma'am. And dito si Sir Harry Roque. Harry Roque na pinabata. Hello. Charo. Baka maiwan tayo. Natapos din natin. Okay yan. Sa mga kaibigan natin, ka-viewers, katimain, you visit Batu Cave, fulfilling naman. Satisfying naman. Ako, tuwang-tuwa ako dahil nakakita ko ng mga kalahi ko. Ayun. Grabe naman siya. Grabe naman yan. Halika na. Hi fans! Hi fans! Hello! Sir, nag-follow na ako sa iyo. Ay, sorry. Thank you, sir. May pa, yun lang, maano rin ang pababa, nakapanginig din. Ito yung mga hindi ko kayang explain yun. Pero ang kasi, ang mga Hindu, marami silang mga gods. May Tapos, gods of creation, may gods of parang yung nagsusustain ng mundo, may god of destroy, my God of, alam mo yon. Pero may mga, feeling ko kaya sabi nung, asawa yung mga nasa tabi, parang ganyan. Kasi ang Diyos, maraming Diyos talaga mga Hindus, at may kanya-kanyang role ang mga Diyos nila. So, that's how they, pero syempre, pinaka-ano nila is si Brahma, the God who creates. Yun. Okay, so marami silang kasi naniniwala sila sa reincarnation, the cycle of life, na pwede kung mabait ka ngayon, baka pwedeng ka sa pagiging ibang lahi, o kaya halimbawa mabait na tao, kung masama ka naman daw pwede ka maging aso, maging uod. Ganun? Nanginginig na ako. That's how the belief of the Hindus.
Last na, last na. Tapos yung mga babae dito, parang sila yung banda. Yeah. So this is also the part of the duties to protect their temple at the same time. Siyempre, kumikita sila. Uy, kapag-exercise tayo ngayon, oras na to. Oh, Thank you. yes. Yes. Hinig Thank ako. you, Batuke. Thank you, Malaysia, for giving us this good experience. Parang na rin ako nakapunta sa India. Yeah. Grabe. Sige na, okay na ako. Let's go to the bus. Go to the bus. Ay, doon tayo sa may pangalan. Tatapusin ang araw sa pamagitan ng pagkain ng Indian food. So, order kami ng panipuri. Ito, biryani to. Pulaw. Pulaw. So, para siyang biryani. Ito, Actually, ang pulaw is rice with vegetables. And then, ito. mutton and chapati. Pero may, di ba, may something sa So kanya. since vegetarian sila, yung karne nila, actually that is gulay. Ginawang. Ito mushroom. Okay. This is our last night here in Malaysia at uuwi na kami bukas sa Manila. Kaya kain muna tayo. Okay, pray muna. Chapati nila. Ano, titikwan mo? From chapati. My friend, will I mix it all? Oo, daddy. Mix. Oo. This one. Ganyan ba? Oo. Tapos ito. Tapos sausaw. So walang karne dito kasi puro gulay. Oo. Vegetarian sila. Tapos Yung ating cashier, yung cashier, yung nagbenta sa amin, Pakistani siya. Sa yung nagsiserve, Bangladeshi naman. So sausaw here. Great. Hot. Try natin ang panipuri. pero ang catch kay Mr. Cashier is, meron siyang Ang catch kay Mr. Cashier. Actually, asawa niya Pilipino. Pero yung wife niya nasa Tawi-Tawi kasi nag-aaral yung anak sa Tawi-Tawi. Siya lang yun nandito. Ang dami namin na-encounter ng mga Bangladeshi dito. Nanggagaling mag-Tagalog kasi marami daw silang friends na Tagalog, na Pilipino. Well, no wonder, malapit naman talaga sa Pilipinas. Panipuri. Let's try panipuri. Ang sarap ng asim niya. Panalo. Yung panipuri. Sarap. Ito naman, vegetable pulaw vegetable pulaw. with mutton. With Vegetable, with mutton. Mutton. Pero ito ay vegetable to. Oo, made with mushroom. Try this one. Ano, nagugustuhan na namin ng Indian food eh. Ano nagugustuhan? Gusto talaga natin ng Indian food. Right. Panalo, man. So, pag nabili ka dito sa Malaysia, dito sa Central Market, you can see the Ganga. And it's the Ganga Cafe Indian vegetarian. Very good. Panalo. The best. Okay. Kain na ako. Mura lang siya. 46. 46.60. So parang it's 500 something.
Asam rasa. Look for asam rasa. I'm doing it correct. I'm doing it correctly, right? This one. Okay. Thank you. Pino-confirm ko lang kung tama yung pagkain ko, ha? Normal. I love Indian food, no? It's really good. Hindi siya halata. Pero yung si Hazam Bazam is a Pakistani. Yung kanya kasama, Bangladesh. Ano yung Pilipino? Mukha siyang talagang meat. And then this pani puri. Pani puri lang sana. Actually, ang pani puri, ano ang laman nito pa? What's inside? What's potato. Then some put peas. Green peas. Chickpeas. Chickpeas. Potato only. Mahal ng asin niya. Balik ko. I really love Indian food. Masarap. Ito ng rice dry. Ito nagluto ng rice dry. Hindi siya makapilting ng pero sinisinok na ako. pasar-besar. Asin. Asin. Mineral water. Ano ba? Iba ba yung water? Ramdam mo nga sa pambansa. Ang pang. Okay. That's all for today. Pero mamaya, we're back to durian eating contest. Punta pa kami sa Chinatown. Kasi ko lang makakain. Kakain pa kami ng durian. Sarap kasi ng durian dito. Yung musang king. So, yun lang ang... Actually,
Actually, yun lang ang karamihan nakikita mo gamusang. Kasi yun ang pinakamasarap sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong yung pinakamasarap. Chili or Gusto ko ice cream. durian candy, durian ice cream, durian Kape. coffee, durian bar. May kami sa aming kinain na Indian food, vegetarian Indian food. Here are lang Indian vegetarian. Okay, dito lang po yan sa Central Market, Kuala Lumpur, Malaysia. Habang naglalakad sa English while walking, nakakatuwa na dito sa Malaysia makakita ng Christian Church. Ito, Gospel Hall, Kuala Lumpur. Siyempre makikita mong Christian Church dahil yung kanilang verse nakalagay doon. Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father except through me. Labo ah. Yan. Ang labo. Saka siyempre familiar yung mga service. Gospel Hall. May English service sila. And ang kagandahan, sa likod nito, actually malapit lang sa aming hotel, sa likod nito is ang pinakamataas na tower sa Malaysia. Sa aking likuran ay ang Merdeka 101. 118! 118 Tower. Ang pinakamataas na tower dito sa Kuala Lumpur at sa Southeast Asia. And second highest tower in the world. Wow! Second to Burj Khalifa of Dubai. Napakasarap naman dahil nandito lang tayo nakatira sa malapit sa pinakamataas na tower sa Malaysia at sa buong Southeast Asia. Nakatira talaga? Ulitin ko, pangalawa sa buong mundo. Bye-bye! Diba? O, tapos doon sa area na yon makikita mo naman yung KL Tower. Ah, oo. Ayun o. Medyo malayo-layo yan. Hindi, meron pa rin tayong punta doon. Para makita natin sa mga pagkain. This is Chinatown. Maraming malatang dito. Malaysian ano pala yung malatang na yan, kagaya yun. Malatang Halan Sultan. Ang malatang sa atin nasa mall. Dito ang malatang nasa gigilid-gilid lang. Maraming malatang dito sa may Chinatown area. O diba? Sa labas sila kumakain. Correct! Tapos na kami nag-durian. Durian lang kinakain namin dito. Nakaka-curious lang itong prutas na ito. Actually, kumuha na ako, hindi ko pa titikman. Napadaan kami. This is snake fruit ang tawag nila. Snake fruit. So, bibili ako 1 ringgit para tikman ko lang. It's just easy to peel, no? Easy to eat pala. Ipipil mo lang na gano'n, tapos yun na yun. I'll pay. I'll try. I'll pay later. Hindi ka pinapansin. Oo, pinapansin ha. Oh, hard? Like that? Just like that? No. From top with that sauce, you want to peel it, the skin very easy. Wow, how? Here the top with that sauce. Ah, Just peel it. Just And you want to peel it, the skin off. okay. So ito And when you want to peel it, the skin off, you can break. you will eat this is what you eat. This is what you eat. Sige na. May ano pa siya eh. Oh, parang ang balat ng ahas oh. Snake fruit. This is what you eat, this one or inside? No, that one. This one. Yeah, the This brown white. color one.
Ah, okay. Parang nga talaga siyang balat ng ahas. So, look at that, oh, snake food. And then, eat. This one is skin like a snake. That's what we call it snake. Soup I go give. Ano? Ano lasa to? So, parang siyang balat ng ahas talaga. Hindi mo ma-distinguish ang lasa? Yan, oh. Oo nga eh. Ano to? Parang kumakain ng bawang. Bawang hindi. Parang ngayon lang ako nakakatim ng ganitong lasa. Anong klaseng lasa to? May ano siya, may distinct na lasa na ang weird. Tapos yung texture niya para siyang malutong na peras, pero matigas. Parang hilaw, no? Parang langka. Langkang hilaw. Pero yung lasa niya, hindi ko ma-identify. Parang rambulan na hilaw, parang gano'n. Hindi ko naiintindihan. This is my first time to taste this kind of food. Snake fruit, oh. I cannot understand the taste. Tastes like what? This is my first time to taste like this. What's You know this? this is the fruit sometimes people like and then you cannot you like the fruit this one cannot enough. But some people don't like it they also cannot eat it. It's not, it's okay, but What? It's okay, but malamala. malamala. Similar to say like a jackfruit. Yeah. Yeah, Na- jackfruit, jackfruit, that's- unripe jackfruit. Not right, not exactly jackfruit. It's similar. Yeah. Okay naman. And the good thing is they are giving it for free. No Uy, pay. What good thing here is they are giving this for free, no pay. Okay? Maybe you want to try next one? We have that. You know what nationality I am? You Philippine. Oh, you know. oh, I yun na. know. You look like Filipino also. Because, But we had a makoba, we had a lasones. We also how have- much is that? 1 kilo is 20 ringgit now. One piece. One bit, I don't know. I checked the kilo. Now it's not season. Nah. Only 2 ringgit. Two. Baka, And you have a good mango, huh? You want to wash? I pour for you. tikman natin yung makopa. The good thing here in Kuala Lumpur, all the fruits are free. Okay? They're giving it for free. Yeah, makopa. Ayun, star apple. Ito yung laki. Tapos, Yan, oo. this is balimbing. Yeah, Philippine. Balimbing. The Malaysia Philippine. No, Philippine, the Philippine. Ay, no, not star apple, balimbing. Balimbing. Star Iba nga fruit? apple kay Star Balimbing. fruit. Star fruit. Yeah, here we call the Malay language is the Philippine, the same country. Yeah, We call- balimbing. Yeah, the same. How do you know that I am Filipino? I know, I know. But here my customer had the Philippine alone. They say this one makoba, that one lasones, that one a Philippine like this. You don't have this in the Philippines. Yeah, I know. Snake fruit? Ah, di masarap. Would you like us to buy this and let Filipinos taste it? How much? Per kilo? 15, 1.5 or 1.5? 1 kilo. This is makopa. In English, Raw Mako- apple. huh? Raw apple. Raw apple. Yes. Sarap, di ba? I think we are more sweet. Yeah. Yeah. Ours In is the Philippines, we don't usually eat this. pakla. Yeah, we don't usually eat Ano this ba in yung the pakla Philippines. sa English? Kapakla. Saka butas yung atin, ba't ito buo? Saka normal dito yung malalaking mangga. How much is mango? 1 kilo is 10. 1 kilo is 10. How many kilo is there? I don't know, let me check for you. Oh, 7. 7. Can I bring that to airport? And wanna eat, no problem. What? Wanna eat, no problem. Ah, really? Yeah. What's this? Just one in Baba. Guava? Yeah.
Ah, oh, this, Papa, like this. How much? That one is 1 kilo. Dala ka lang. Tingnan ko. Nakabili kami ng 40 ringgit lahat ito. So 40 Salamat. ringgit. Mga Salamat. 600. Magkano yun? Mga 600. So titikman lang natin yung mangga, yung bayabas, syempre yung snake fruit. Okay? Thank you.